Coffee. Unang-una sa lahat guys, Happy New Year, Happy 2025 sa atin. No? I hope maganda yung New Year nyo at maganda yung naging holiday niyo. So sa video na to, pag-uusapan lang natin kung ano yung mga naging updates sa Security Bank last year, yung mobile application nila, yung rewards, saka yung Dragon Pass. And then, i-review din natin yung experience ko sa A1 Lounge. So bali, parang combination tong video na to. Tapos maglalagay din ako ng timestamp sa baba para hanapin nyo na lang kung ano yung mga interesting part of video na gusto nyo makita. So, simulan natin sa Security Bank. Ano ba yung mga naging update ng Security Bank? Last year, they introduced a new mobile app. Again, yes, pangatlo na po ito. Yung dalawang version ng mobile app nila na naabutan ko, it was horrible. Sobra. As in, laging may problema sa login, laging under maintenance, tapos hindi nag-reflect yung amount ng pera ninyo. Ang dami niyang issues before. Nung in-introduce nila yung bagong mobile application, it's better late than never, diba? So far, ang ganda ng stability. Hindi ako nagkakaroon ng mga login issues, tapos bihira din magkaroon ng maintenance. Tapos makaka-receive naman kayo ng email or text na hindi gagana yung app ng ganitong date. And mostly naman, madaling araw nila ginagawa yung maintenance. So far, positive yung naging review ko sa stability ng mobile application. So, ano yung mga highlights ng mobile application? Of course, yung typical na savings account ninyo, nakikita nyo yung checking and savings account ninyo sa taas, and then yung credit card. Kung marami kayong credit card, naka-display yan dito sa baba. I'm gonna take a screenshot over here para makita ninyo. So, dati, yung outstanding balance, hindi nag-update kahit nagbayad kayo. Isa yan sa pinakamagandang nagbago compared dun sa lumang application nila dahil ngayon ay updated na siya. No? So once magbayad kayo, it will take like siguro a day or two na mag-reflect siya doon sa mismong mobile application. Actually, mas mabilis nga to na mag-update compare sa BPI. Ang BPI, it will take a few business days bago nyo makita dun sa mobile app. One thing na gusto ko ring i-highlight sa mobile application nila ay yung e-statement. E-statement kasi napakahalaga niyan na ino-offer sa mobile application. Instead of going directly dun sa kung anong branches at mag-request pa kayo, napakatagal na. So yung e-statement, ito yung mga pera na pumasok o perang lumabas sa savings account ninyo. So makikita nyo yung summary ng e-statement ninyo. For example, for the month of January, makikita nyo yun doon. You can easily download that from the mobile application as well. Marami pang pwedeng i-introduce yung Security Bank para pagandahin, but I will give it like 8 out of 10. Next, we will talk about the rewards. If bago kayo sa channel ko, isa yan sa mga complaint ko sa Security Bank, sobrang pangit ng reward system nila dahil yung konti lang talaga yung affiliated na merchants sa kanila. Well, the good news is they introduced a new reward system. Ayun, so dinagdagan nila yung mga merchants. Marami na kayong makikita dito sa reward system nila. May dalawang problema lang ako sa reward system nila. Number one, kailangan nyo pang i-access yung reward system nila sa browser. Or wala siyang sariling mobile application katulad ng Vibe app powered by BPI or yung Union Bank na nasa mismo, integrated mismo sa loob ng mobile application nila, yung rewards. So, pwede rin kayong mag-redeem doon. So, behind pa rin sila sa competitor nila. So, isa yon sa problema ko. Pangalawang problema ko, walang transparency. Hindi nyo makikita kung magkano yung na-earn nyo na points this month, for example. Kasi nga, hindi gumagana. So, kunwari, ayan. Sinet ko for the month of January, yung calendar month. Tapos, titingnan ko kung magkano yung statement or magkano in-earn ko. Walang lumalabas. Ayan. There is no reward information available for this period. So, it's not working. Hindi ko pa rin ma-figure out kung saan makikita yung earn ko na points. The reason kung bakit sinishare ko to, kasi nung January, bumili ako ng motorcycle, Honda PCX, yung pinaka-top of the line. Around 151,000 yung binayaran ko. Ngayon, gusto kong ma-figure out, kasi ginamit ko yung card pambayad. Pero ano siya upfront, hindi siya installment upfront, like straight payment. Kasi yun nga hindi ko sure kung mag-earn ka ng points pag bumili ka ng mga, let's say, motorcycle, kasama ba yun sa reward system nila. So yun ang hindi ko alam. So yun yung gusto kong i-figure out. Kaya lang, napakahirap hanapin. Dahil unang-una nga, wala na sa statement nila, hindi na nag-reflect doon. Tinatamad din naman akong tawagan dahil ang dami ko rin naman ginagawa. Wala akong time para magstay sa
customer service nila para lang itanong kung nag-earn ako ng points. Pero maybe one of this day, baka itanong ko siya. So yun yung dalawang complaint ko. I hope gawa ng Security Bank someday na parang separate mobile application para makita din natin yung history na okay, ito yung na-earn ko per month. If mangyari kasi yun, baka i-reconsider ko ulit yung decision ko at gawin ko silang main bank instead of I'm still using the BPI as my main card. So last update, yung tinatawag na Travel Pass, ang pinakamagandang credit cards when it comes to traveling or mga premium or platinum. Hands down, Security Bank. Nasasabi ko yan dahil may bago akong credit card from BPI. This is the Signature. I-review din natin ito sa susunod na video ko. Kinumpare ko kasi yung Security Bank compared dito and trust me, pakaganda ng Security Bank for this reason actually. Anyway, focus tayo sa Travel Pass. Ano ba yung Travel Pass ng Mastercard? So pag may Security Bank Platinum credit card kayo, pwede nyo i-enroll yung card nyo dito. Ano, para saan ba to? Let's say, lounge access lang naman to. Let's say, pupunta kayo sa, kunwari, Japan na lang. Pupunta kayo sa Japan and pauwi na kayo ng Pilipinas. Gusto nyo mag-lounge muna doon or gusto nyo muna pumasok sa mga lounges doon. As long as supported ng Mastercard Travel Pass, which is pakikita nyo naman doon sa mobile application, makakapasok kayo doon for free kasi may dalawa kayo. Free complimentary access per year sa isang taon yun. Ngayon, iba po yun sa local lounges. Yung local lounges kasi natin, we have 3. PAGS, A1, tsaka Marhaba Lounge. Anyway, someone corrected me sa previous video ko. Hindi po Maharba Lounge. It's Marhaba Lounge. Sorry about that. Yung local lounges ay unlimited if meron kayong Security Bank Platinum. So, may unlimited access kayo sa buong isang taon. So, you don't need to use your Mastercard Travel Pass. So, i-recommend lang to sa mga international. So, para makapag-register nga pala kayo, post ko na lang dyan. Kailangan ninyong i-download yung mobile application. Ang tawag ay Mastercard Travel Pass. Tapos, i-enter ninyo 16-digit number ng card nyo, yung expiration date, tsaka yung last 3 digit on the back of the card. Medyo sketchy, no? Kasi nung una, parang bakit ko kailangan ilagay yung lahat ng ganung information? The reason, magagawa kasi ng account na link doon sa credit card ninyo. I-check din nila kung active yung card ninyo. Tapos, if ever lumagpas kayo doon sa dalawang complimentary, i-charge na kayo directly. Tapos, magkakaroon kayo ng account information or membership. Every year, nag-ano to. As long as active yung Security Bank Platinum ninyo, every year nag-renew to. So, ito yung membership ko. Papakita ko na lang sa inyo. Diyan nakalagay yung membership number ko, yung name ko, tsaka up until when. So, sa akin, December 31, 2025. So, hanggang 2025. Tapos, mag-renew ulit yun the following year. So, every year, meron kayo makukuha dalawang access. Yung mobile application uses geolocation. Yung geolocation, i-access niya kung nasaan. As long as nakakonect yung phone niyo sa internet, i-access niya kung nasaan ba kayo currently. Tapos, i-recommend niya kung ano yung mga lounges na available doon. So, ako, for example, sa akin, ngayon, nasa Pilipinas ako. So, ang pinaka-recommend niya sa Terminal 1 ng NAIA, itong A1 lounges na i-review natin mamaya. PAGS Lounge, Marhaba Lounge, yung premium ng PAGS. So, then another premium PAGS. The Wings Transit Lounge. Well, hindi ko to alam. Nasa Terminal 3 daw siya. And Marhaba 3, Marhaba Lounge, T3, A Lounge sa Terminal 3 din. So, yun yung mga lounges na available na pwede kong i-access. So, nakikita nyo dun sa app. So, ang kagandahan dito, no? Kunwari, i-click mo yung A1 Lounge. So, makikita nyo dito kung nasa ang location siya, ano yung mga condition. Like, for example, 4-hour stay. Tapos, may mga information din kung hindi available yung lounges. Kung halimbawa, naka-close sila, ganun. So, andito din yung mga amenities nila sa taas. Tapos, may mga pictures din sa taas, no? Nakikita nyo din yung pictures ng lounge. Yan yung mismong lounge na napasok ko. Yan yung mismong lounge na i-review natin sa Terminal 1. Yun lang. So, kung halimbawa, nasa LA kayo, nasa LAX,
Makikita nyo din doon kung ano yung mga lounges na available. Okay, dito nga, kung may platinum credit card kayo, huwag nyong gamitin para sa local lounges itong MasterCard. Kasi nga, dapat libre kayo sa mga local lounges. Gamitin nyo lang siya pag nasa ibang bansa kayo. Again, yung mga lounge sa mga tao dyan, no, na may platinum credit card or may access sa mga lounge, i-utilize na nyo, no? Gamitin ninyo, it's free. Yan din kasi yung kasamang features ng card ninyo. Napakagandang feature niya na libre, nakakapag-relax kayo, pwede kayo kumain sa loob habang nag-aantay kayo ng flight ninyo. Kaysa magpag-aala-gala kayo or mag-stay kayo dun sa terminal na napakaraming tao. Yung A1 Lounge, mas naging positive yung experience ko compare sa Marhaba Lounge. Answering muna natin gaano kadaling pumasok. Sobrang easy lang kasi nung pumunta ako doon, hindi pa naman peak season. Kaya konti lang din naman talaga yung tao. So, bago kayo pumasok, i-validate ng front desk yung card ninyo. Tsaka, hindi nyo na kailangan pakita yung passport, boarding pass, okay na yun. Tsaka yung mismong credit card ninyo. So, ang gagawin nila, i-charge nila yung credit card ninyo ng piso dahil titingnan lang nila kung active ba talaga yung card ninyo. Kasi pag hindi yun active, hindi kayo papapasokin. So, pag na-charge ng piso, i-reverse naman yon. So, wala naman kayong makikitang transaction or refund kasi automatically reverse naman yung payment. So, and then, yun na, pwede na kayong pumasok. Pwede nyo nang enjoyin yung lounge. The service, ito yung nag-separate from A1 Lounge sa Marhaba Lounge. Kasi yung service ng Marhaba, naglalagay lang sila ng pagkain, pero wala silang crew na umiikot. So, itong A1 Lounge, may crew na umiikot na nakakatuwa, na nagulat din ako kasi nung kumakain ako, nilapag ko na yung parang tapos na ako kumain. Tapos nilapag ko sa gilid and then nanonood lang ako ng movie. And then someone approached me, sir, okay na ba yan? Tapos na ba? Tapos na po kayo? Pwede na namin kunin. Sabi ko, sige, okay lang, kunin mo na. And then inoferan pa ako ng coffee. Sir, kuha na ka namin ng coffee or juice, kahit ano po. So, syempre, nakisuyo na ako, kape. Nakakatuwa, no? Nakakatuwa yung gano'n. Yung food, hindi po ako food connoisseur, so hindi ko masabi kung kung masarap ba or hindi. Hindi na ako magpapanggap na, mas better yung food compare sa Marhaba Lounge kasi subjective talaga yung taste ko. May mga pagkain na masarap sa akin, hindi masarap sa maraming tao. May pagkain na masarap sa maraming tao, tapos hindi masarap para sa akin. Yung po ay regardless sa price, regardless sa kung saan, or kung sino nagluto or kung paano nagluto. May ganun akong taste buds. So, hindi na ako magsasabi kung maganda ba or masarap ba. For me, okay. For me, yung varieties ng pagkain, ipapakita ko na lang sa B-roll, ay okay. May marami kayong choices. Tapos ang ginawa ko, kumuha nga ako siguro mga 3 bote ng Coke Zero ata, tsaka isang water, yun yung dinala ko pa. Nilagay ko sa bag, tapos dinala ko sa aeroplano. Kasi pwede nyo naman gawin yun. Lahat ng doon ay libre. Second thing, yung mga couches, again, ipapakita ko na lang. Maganda yung pwesto nila. Hindi ganoon kaluwang, pero hindi rin masikip na like yung siksikan kayo, no? Kasi may spaces between couches. Yung inupuan ko, actually umikot ako umikot ako sa mga couches kasi nga wala naman masyadong tao. Yung una, nakaharap ako sa runway, tapos umalis ako, upo ako sa couch, tapos umikot ulit ako dun sa may mesa. So kung pagpipiliin ako, Marhaba ba or A1 Lounge, A1 ako. Hindi ko pa natatry yung Pags kasi medyo, I think yung Pags yung pinaka-premium out of the 3. Nung pumunta kasi ako doon, napakahaba ng pila sa Pags, no? Kaya A1 na lang ako. Pero good decision pa rin kasi ganda ng experience ko pa rin sa A1. Overall, siguro kung i-rate natin yung A1 Lounge, I would rate it like 8.5 over 10. Yan, approve sa akin yung A1. So, sa may mga naka-platinum credit card dyan, tapos may mga access kayo sa mga local lounges, I would recommend na pumunta kayo sa A1 compare sa Marhaba. Pag wala na kayong choice, kunwari punong-puno yung A1, then sige, punta na kayo sa Marhaba. Anyway, that's the video for today, and thank you for watching. You have a great day. Oo nga pala, don't forget to subscribe tsaka like niyo yung video na to.